Batas International Media. www.batasmedia.com. From the Philippines to the world, for the glory of God and service to humanity. Bagong alyansang tagapagtaguyod ng adhikaing sambayanan. Kababayan ko, Pilipinas ko. Minsan pa sa araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak ang diwang, magbigay pupuri sa dakilang lumikha. Sa lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa, hindi po tayong maglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng mga libreng pagpapayong legal at libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating palatuntunan, kakampi mo ang batas. Sa bayan po itong sumasaimpugwid sa iba't ibang himpilan ng radyo, iba't ibang cable television sa Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre, dito po sa Batas Internet Television sa ilalim po ng internet website www.batasmedia.com. Ayan, okay? Alright, ngayong araw na ito, sa bayan po sumasaimpugwid ang palatuntunan ito, dito po sa DYMS, Action Radio Catbalogan, sa DYKA, sa Catholic Media Network ng San Jose Antique, at sa DXAS, sa Far East Broadcasting Company sa Zamboanga City. Ayan, naku, buti nga pala't naalala ko itong Zamboanga City. Kayong mga nandiyan sa Batas Internet TV, abay, kailangan magpadala tayo linggo-linggo ng ating mga palatuntunan doon sa Zamboanga City. Okay? Alright? Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. At dumako muna tayo. Siyempre, dito po sa ating iba't ibang bahagi ng ating palatuntunan, unahin po natin ang ating inspirasyon sa buhay. Pero paalala lamang po, ang hindi pong nakakasama ngayong araw na ito ay si Batas, Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, live and direct. Mula po dito sa Batas Internet Television sa Lungsod Quezon. Mula po dito sa cable television na ito kung saan ako inyong napapanood sa kasalukuyan. At syempre, dito po sa atin sa himpilan ng radyo sa DYMS Action Radio Catbalogan, DYKA Catholic Media Network San Jose Antique, at sa DXAS sa Far East Broadcasting Company sa Zamboanga City. Maaari po kayo mag-text kay Attorney Batas Mauricio ng inyong mga mensahe, ng inyong mga katanungan legal, ng inyong mga problema sa batas sa 0932-833-4396. 0922-833-4396. Yan po yung ating numero na pwede niyong padalhan ng inyong mga katanungan legal at mga problema sa batas. Okay, bibigyan po namin kayo ng libreng pagpapayong legal at libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas. Unahin po natin ang ating inspirasyon sa buhay ngayong araw na ito. At unahin po natin ang ating matutunghayan dito po sa Isaias Kapitulo 40, versikulo 1 hanggang 2. At ganito po sinasabi ng ating banal na kasulatan, ng banal na aklat, ang Biblia, sa kanyang Isaias 40, 1 hanggang 2. Sabi ng Panginoong Diyos, aliwin ninyo ang aking bayan. Sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Yan, napakaganda po nito. Napakaganda po nito ang ating binabanggit na bahagi ng Biblia sa kasalukuyan sapagkat ito po isang paniniyak ng pag-asa mula sa dakilang lumikha. Mula sa Diyos na siyang may lalang ng langit at lupa. Mula sa ating Diyos at tagapagligtas. At ang sinasabi, aliwin tayo, aliwin natin ang ating bayan sapagkat dumating na ang pagliligtas ng Panginoon at dumating na ang katapusan ng ating mga paghihirap. Kailan ba dumadating ang pagliligtas ng Panginoon? Well, una, sa mga mananampalataya, itong ating pong tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Yan po ang katotohanan. Pag tinatanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, magkakaroon po tayo ng kaligtasan sapagkat ang Panginoong Jesus ayon po sa kanyang sariling wika na mababasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, siya ang ating Diyos sapagkat ang Panginoong Jesus at ang Ama na Diyos na nasa langit, Diyos na may lalang ng langit at lupa ay iisa lamang. Yan po ang sinasabi ng Juan 10:30 sa salita ng Panginoon Kristo. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Yan. Therefore, kung ang Ama ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Ama at si Jesus ay iisa, therefore, maliwanag na si Jesus ay Diyos. Ganun po ang katotohanan.
Ganun po ang katotohanan, hindi mapapasubalian. Sinasabi din natin si Jesus, ang ating tagapagligtas, sapagkat yan ay nakasulat sa unang Timoteo 1.15 ng Biblia. Ang sinasabi ng unang Timoteo 1.15 ng Biblia, naririto ang katotohanan, dapat tanggapin ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa daigdig na ito upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa mga makasalanan ito. So, nakikita po natin ang katotohanan na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. Pag tinanggap po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas bilang God and Savior, makikita po natin na magkakaroon ng katapusan ang ating mga suliranin, magkakaroon ng katapusan ang ating mga problema sa buhay. Salamat sa Diyos ang ngalan ni Jesus. Yan po ang ating inspirasyon sa buhay. At kayo man, ang mga nakikinig sa atin sa radyo, kayo man, ang mga nanonood sa atin sa cable television, kayo man, na nanonood sa atin sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet television sa ating pong Batas Internet TV sa ilalim ng internet website www.batasmedia.com. Po, pwede po kayong magpadala rin kay Atty. Batas Mauricio ng inyong mga inspirasyon sa buhay o di kaya ng inyong mga batas ng Diyos hango po sa Biblia, at pag tinanggap po natin ang mga yan, atin po silang babasahin dito po sa ating mga palatuntunan. Salamat sa Diyos ang ngalan ni Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo dito po sa ating palatuntunan kakampi mong batas, at ito po ngayon sa pangunguna ng DYMS Action Radio Balogan. Kasama din po natin ang DYKA, ang Catholic Media Network ng San Jose Antique, at ang DXAS sa Far East Broadcasting Company dyan po sa Zamboanga City. Alright, okay. Bigyang daan po natin ang ating mga problemang legal at mga katanungan sa batas. Pero unahin po natin yung pong ating panauhin dito po sa loob ng ating himpilan. Siya po ay nakapanayam ng muli, nakapanayam natin kahapon, at muli makakapanayam natin ngayon sa kagandang loob ni Aksyon Romel Rotor. Pabatiin muna natin si Aksyon Romel Rotor dito sa ating palatuntunan upang siyang makasama natin sa pagtatanong dito po sa ating panauhin sa loob ng DYMS Action Radio Catbalogan. Aksyon Romel, maupay nga ga! Maupay nga ka, Attorney Batas. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga tagapakinig po ng ating programa sa Kampi Mo ang Batas. Live po tayo ngayon dito sa ating himpilan, Action Radio DYMS, sa lungsod po ng Catbalogan, sa probinsya po ng Samar. Alright, salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus, at tayo ay nagpapasalamat na patuloy na nakakatulong ang ating palatuntunan at ating himpilan sa pakikipagtulungan, siyempre, sa kooperasyon at partisipasyon ng ating mga kapatid na himpilan, kapatid na sa paghahanap buhay, siyempre sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pagkita ng cable TV at ng internet television. Dakuhan natin ang ating panauhin, Aksyon Romel Rotor. Okay, tama po yan, Attorney. Makakasama po natin ngayon yung ating panauhin. Nakausap na po natin siya kahapon, si Mr. Danilo Artizuela. Ibibigay ko po sa kanya yung mikropono para malaman po ninyo, Attorney, kung ano pa yung nangyari dun sa pinapapalo up nyo sa kanya pabalik dun sa Samar Provincial Hospital. Alright. Maraming salamat. Maupay nga aga ka Danilo Artizuela. Magandang umaga po, Attorney. Salamat po sa inyong muling pagdalaw sa ating himpilan. Pumunta pa ako doon, sabi niya hindi na daw siya magbibigay uli. Opo, maliwanag naman po sa ating talakayan kahapon na talagang ang itsura ng doktor ay hindi na magbibigay muli. Sapagkat kung ano yung kanyang isinulat, hindi na naman niya po pwedeng baliktarin yun. Pero ang hinihingi natin ay yung pong mga dokumento ng pagkakatanggap niya sa ospital at yung kanyang dokumento sa kanyang ginawang pagsusuri sa inyo nung kayo nagtumuron upang kanyang suriin. Ano po kanya sinabi? Opo, yun ang sinabi niya. Sabi niya, hindi na daw siya magbibigay uli. Dahil yung dugo, hindi naman daw ano yun eh. Pag dugo, baka sabihin lang daw na nadapa. Sabi ko, paano ko madadapa? Pulis nyo nagatid sa akin sa ospital. Talaga naman at medyo may problema pala tayo dyan sa lugar ninyo. So, ganito ang ating gagawin. Sinubukan mo pang hingin yung mga dokumento ng pagsusuri sa iyo o ng medical examination sa iyo nung ikaw ay nagtungo ron sa ospital nila. Opo. Sinubukan mo pang hingin? Siya naman po ang gumawa ng yung medical ko. Siya naman nag-suri sa akin dahil siya ang naka-duty. Hindi, ang tinatanong ko kung hiningi mo yung abstract ng admission mo, yung dokumento na pinirmahan ng mga nurses o iba pang medical officers dyan sa ospital nung ikaw ay magpa-admit dyan sa ospital na yan. Hinihingi ko nga